So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, last battle sa bracket B na re-reviewin natin, walang iba kundi ito, Invictus versus Ultimate, no? Kanina na-review na natin yung JD versus Saito. Hindi ko na i-recall yon, updated na yun, na-upload ko na yon, na nasa channel na natin yun. So if gusto nyo panoorin yung review ko doon, pwede nyo panoorin yon. Tapos eto na, last battle sa bracket B para sa Isa Buhay 2023. Waiting na lang tayo sa semifinals, which is tapos na kasi October 8 na ngayon, and alam na natin kung sino yung maghaharap sa finals, di ba? It's Husky versus Invictus sa finals ng Isa Buhay 2023. Pero sa ngayon, waiting tayo sa upload ng semifinals muna. Pero bago yon, second round muna ng tournament, bracket B, last battle na ma-review natin, Invictus versus Il, no? So eto guys, maraming nagsasabi na match yung laban kasi alam nyo naman kung ano yung style ng dalawang to. Parehas silang technical, parehas silang malawak, parehas silang lyricist sila, no? Technical, ano pa, basta malalalim yung mga salita na ginagamit nila. So kailangan natin ng extrang tenga dito, pero I think sa experience, sa style, lamang si Invictus dito. Pero tignan natin kung anong ultimate yung ipapakita, diba, ni Ultimate, no? So ayun, Invictus versus Ultimate. Hindi to style clash para sa akin, same sila ng style. So tignan natin kung sino yung mas effective sa battle. Let's go. Tig 2 minuto dapat at tournament battle to. 7 ang orado natin. Pakinggan natin unang banat, zoning 16. Invictus. Yes. Nakadali na nung Hunyo, ba't may bago pang isa? Yay madali lang mapasubo, dalabaon na tira. Mag-isip bang pakulot, magbarumbado man bigla. Mas mainit aking ulo pag wala akong pahinga. Tsaka walang napapamanghayang pilit magbagaling. Pagkat yan na nga lang kaya mo, hindi pa magaling. Bukod sa corny ka naggagawi, wala ka pang dating. Puro papogi pa, masyadong in denial na bading. Kaya para magmukhang mayabang, yay biglang nag-aktivista. Hanggang sa interview pa lamang, di pa laban ng didis na. Oo, sabik, magpakasalbahe, baka sakaling malihis niya. Kaso kahit magpakalalaki para sa akin, tagilid ka. Pero sobrang gangster mo raw, Ultimate, may gang ka every city. Ikaw ang dahilan, ba't nagka-G sa LGBT? Kaso sa trash talk umaasa, kanyang hilig kakadiri. Kaya madalas lumalabas sa may bibig niya panay titi. Ba't di ka na lang humasel, tol, doon ka sa e-commerce? Kasi magaling pa sa yung bumatil yung sunod sa mga newcomers. Sa unang round, nakalusot ka lang, durog naman sa bashers. Kaya pag inabutan ka suntok, tsak na tulog ka sa may quarters. Okay. Kasi pagdating sa FT... Tulog ka sa may quarters, no? Para sa akin, dalawa yung nire-representa ni Invictus dun sa quarters na yun. Yung quarters na tulugan, tsaka quarters na quarterfinals. Ayun. ka lang, durog naman sa bashers. Kaya pag inabutan ka suntok, tsak na tulog ka sa may quarters. Kasi pagdating sa FT tol, ikaw ang fake star. Mas magaling pa sa'yo si X Timon, DJ si Rated R. Tapos tong Il, kung umasta, parang siya lamang unique. Hindi ka pa nga tumatak sa amateur league. Pagkat sa tournament yan ay pikit batang sinali. At nag-hallucinate yan, nagpiling ng may sinabi. Nangarap lang si Ultimate, hiling pa maging hari. Kaso kahit maging Ultimate, hindi ka pang pinali. Nakalusot ka man kay G-Clown sa may karma magbabayad. Ngayon unang round pa lamang, dapat wasak ka na kagad. Pero bagamat maswerte ka at di ka harap, batak na sayad. Minalaspat na bata, pat ka pa sa pat na walang patawad. Lakas nun. Kaya tuluyang nagpakapigil sa baba ng tingin. Kaso subukan ko maging sibil, kawawa ka ining. Parang magliliyab kapag gigil lahat na hantingin. Sabay pinalaban, pasiil para
aapihin! O pinadali ni Enigma yang mahina sa lahat. Kaya di dahil walang tira yan ay di na alamat. Para matagal ng kaalitan at biglang nagkaharap. Pagkat kita ang pagitan ng ilang nakatapat. Ayun, so as expected, no? Yung pagiging malawak ni Invictus, ayun yun. Kita nyo, may mga lines lang na naging, sabihin natin nag-react yung crowd, ibang mga iilan lang yung lines na yon na nag-react yung crowd doon, and ako rin mismo. Pero as a whole, ito yung mga battle na marireview mo or ma-judge mo ng as a whole para sa akin, kasi di ko kayang himayin yung mga ganitong style yan. I'm being honest with you guys. Sabi ko nga sa inyo, lagi ko sinasabi sa inyo, ginagawa ko to, itong battle review as a passion, and kung ano lang yung mga na iintindihan ko mga bara, syempre ayun lang yung sasabihin ko sa inyo. So ayun, as a whole, kasi nga yung ibang mga detailed is hindi ko kayang masalansan sa inyo na maayos. So kung paano ko na lang inabsorb yung round 1 ni Invictus, ayun na lang syempre yung mabibigyan ko ng komento, no? So ayun, round 1 ni Invictus as a whole, kailangan ko siyang i-absorb ng maayos at pakiramdaman kung ano yung kung paano or ano yung malakas doon, no? So meron naman, napansin ko naman yung rhymings talaga ni Invictus is ibang level na yon. So ang ganda ng pagkaka-perform niya, yung pagiging aggressive niya is nasa gitna, hindi pa to yung totally na aggression ni Invictus. Alam ko meron pang mas aggressive pa, no? Then rhymings, walang problema doon. Ang sarap sa tenga noon. Kung paano niya i-perform yung ratings niya, nagko-complement, no? So ang ganda ng atake. Pero hindi ko sinasabi na unbeatable yon. Para sa akin, beatable pa rin yon once na makapag-generate para sa akin si Ultimate ng mga solid na linya. Kaya niyang kaya niyang baliktarin yung round 1, no? So pakinggan natin yung Ultimate kung ano yung baon niya. Gaya nga ng sabi ko, hindi to style clash kasi parehas sila ng estilo. So tignan natin. Pakinggan natin! Pantasya niya si Sayad! Kaya nung natikman ang hiling, tila nahimbing, dumilat sa dilim, nakilala na between, naging bida sa piging, kaya flip top game! At bigla kang nagising sa second round ng isa buhay, knockout badly, parang match niya dati. Pero ako'y mas hot, matangkad at manly, sinong heartthrob, that's me. Kasi hindi lang si Abra makalaglag, Patrick! Mga banat matik, kesyo, F4, pang boy band, nerdo, mapormong mas eksperto, kay Conan yung kadabra ni Abra, depekto at kulang sa spell ko, epekto, expecto, patronum! Kaya what's up, Harry Potter, sabi niya. Kamusta 3 Jones, good shit ba? Pink Floyd music niya. Pag nag-Eastwood blue stick siya, ganyang big show, cool kid na. Parang Killjoy, busit ba? Maging big boy, muntik na ako. Dream boy, lucid pa! Di na usok peace boy. Gunting na. Kasi cut off kayo. 3 gapo. Tila, bulaga ang set ninyo. Ugaan ng network. Kesyo, kulang sa pasweldo. Kumparahang presyo. Kung trip nyo magsunugan, ito ang rutang pa impyerno. Sabay, sa luma na Montero, sumakay pareho. Lutang na nagmaneho sa bakuran ng talento. Pumalya ang brake nyo, bulag taka preno, bumangga na dedo. Nagkalat ang laman na parang puta lang sa metro. Okay. At yung kasama mong batak, tumama pa sa yero! Wasak! Sa siksik na banggaan parang jeep ang labas niya nung tinawid niya, wasak lang. Na-gift ka ng Bassman, yung vid naging dashcam. At yung Invictus ay Latin niya ng napiling pangalan, kaya
na pag-Google Translator para yung meaning malaman. Pinaprint ko pa nga yan, kaso pinalis ko sa dustpan. Translation, isinalid sa trash can, tambak! Okay, iskoran ko na po na to. Bigyan ko to ng 8-7 in favor of Invictus. I think mas nagustuhan ko yung timpla ng round 1 ni Invictus kaysa dun sa timpla ng round 1 ni Il. Kung dun sa round 1 ni Invictus may mga linya pa or may mga bara pa na nagigets ko. Kay Ultimate hindi ko talaga masyado naintindihan yun. Real talk guys. Yun, inabsorb ko naman. Pinakinggan ko kung ano yung mga linya, pero I think yung round 1 ni Ultimate is masyado nang malawak, masyado nang malayo para sa akin. Compared dun sa Invictus na pinerform niya, na para sa akin may mga lines pa doon or may mga bara pa doon na malapit sa akin, kaya naiintindihan ko yun. So possible nga bigyan ko pa ng 9 sana yun si Ultimate, pero ano lang, average muna tayo doon kasi feeling ko may mas malakas na Invictus pa sa round 2. So 8-7 muna in favor of Invictus. Medyo ano lang, malawak lang talaga yung mga references ni Il at hindi ko masyadong abot yun, no? So yun lang base sa akin. 8-7 Invictus. Nakaraan, bumubulong ka lang kaya wala kang kwenta. Ngayon sa iyong tunog parang nasanay na sa welga. Oo, bigla yang nagtibak nang siya'y mabugbog sa bangketa. Mabuti na lamang naligtas at natulungan ng Gabriela. Ba't kahaharang sa daanan, pandigmalang dalang letra? Nakabangga pa ng kalabang batikan sa mga gera. Kaya pag sinakal kita, bangkay ka na lang rekta. Parang terorista na mamamatay sa puwersa. Kasi masyado kang pilit, ba't ba nandito ka sa liga? Malamang kung di ka lang in-check, di ka sasali ni Enigma. Kaso bangkay ka na agad, di na kailangan pa ng pila. Pagkat kamatayan ang katapat ng aktivistang taga-China. Mas di man tulad mong singkit, mas nanlilisik naman titig ko. Kapag sinisid ng mga titik ang katapat pambatang lyrics mo. Kasi mukha nga siyang in-check, yay halata pagka sinilip nyo. Kaya usapang pag-iisip, parang wala nang masingkitid to. Kaya yung laban nyo kay Slack at Kairam, talagang nakaka-cringe. Halatang balak lang tumira ng mga batang kakampings. Nagsuot pa ng sunglasses, mukha namang pimps. Kaso sa pangit sila pa yung binubugaw ng chicks. Kasi dito sa may flip-top kayo lang ni Vitang X. Pagkat pinakamahina tong mga panggap na besties. At doon nalaman na lalaki at babae kanyang fetish. Kaso hindi dahil sila hiska-ematic na sa semis. May maghurado mang banong nagbabato tsaka halaman. Yung siguradong bakasyon kapag gapo ang nadaanan. Kaya lutuin man nila to'y magpapaapoy sa laban. Kung walang uling pati kahoy pampanggatong kapampangan. May kaambagan man ang letra mula teenage pa. Pero ba't nasa kalahati lang yung win rate niya? Pero ba't nasa kalahati lang yung win rate niya? Kaya tulungan sila ni Vit kasi nga big stage na. Kaso di mo ko kaya, Il, kahit may teammate ka! Di ba sumaling panday sining para... Il, teammate ka? So, parang narinig yung linya na yun, nagamit na yun ni G-Clown last time, di ba? Di ba? Sabi ko nga, yun yung pinakamalakas na linya na binatawan ni G-Clown against kanya, di ba? So, na yun, nagamit ulit ni Invictus. Kalaban mo, teammate ka! Kaso di mo ko kaya, Il, kahit may teammate ka! Di ba sumaling panday sining para kalaban mo dihado? Kaya napiling magpanday kasi palagay ang probinsyano. Mas unang round niya second sight ako sakay ng eroplano. Pagkat patay na tong panday nang sumabay na sa pandayo.
Halatang talo ka sa skills, tanga, di kita ka-level. Kaya panalo di ma-feel na dapat second sight 11. Tapos bagsak zoning 16 at ang natisod pa ay legend. Ngayon na 0-3 yung il na parang second sight 7. Okay, so yung ang pinaka-comment ko lang yung isang linya niya na nagamit ni G-Clown, il teammate ka. So nagamit na yun ni G-Clown last time. Fresh pa yun sa akin halos kasi halos katatapos lang natin doon, 'di ba? So ayun. Then ayun, performance same pa rin, nag-as one yung returns tsaka kung paano dinideliver ni Invictus yung mga returns niya. So round 1 and 2 feeling ko same ng approach, same ng atake. So, yun lang masasabi ko. Malawak hindi ko kayang i-detail sa inyo yon. So, if gusto nyo ng mas detailed, alam ko, i-review rin to ng mga iba't ibang battle MC, Looney, Lipcram, no? So, siguro, abangan nyo na lang yon. Pero sa akin, base yun sa absorption ko ng mga bara, and I think, yun lang yung kaya ko masabi dun. As a whole ko na lang siya ginajudge. Okay? So, yun. Round 2 ni Il. Ang stereotype ng singkit, yan ang bit-bit niyang hangin. Tangina, yung best friend mo nga, mas inchik pa sa akin. Okay, Lanceta. Tapos, yung mga banat mo at angulo, siguradong mananockdown ka. Pag nagpaka-il itong incheck, siguradong lockdown ka! Pure Tagalog Holorhyme. Tugmaan niya perpekto. May sukat pa ang tempo. Magtatapon pa ng damit, makakuha lang ng buwelo. Mag-aamok ng pagalit, tutulugan lang ang berso. Magtapon ka man ulit, dapat may una na katerno. Antukan ba sa duelo? JD, Zaito, sinong nasa hula? O baka kailangan ko pang magbato at gawing parehong kasagupa? Pero i-expose ka muna. Malalaman na ng masa na sinabihan mo si Goryo, ito'y patayan sa kama! What? Bakit mo papatayin sa kama si Goryo? Huwag kayong tumawa yung bara seryoso. Gwapo si Goryo, gwapo ako. Nakakabahala ng todo. Baka pagtapos ng battle, magyaya ka sa sogo. Nakakabobo! Tirahan lang pala sa puwet ang kanyang bottom line. Kilala bilang malupit mag-homo rhymes. Pure na bayo at homo rhymes. So mahilig ka pala sa check-in sa battle. O maki-resting sa mga MCs. Becky the Grappler, deadly sa check-in. Jeffrey Dahmer. At every battle, last battle, na ni Bobong Pat. Kakatsupa mo yan kay Damsa sa Gordon Ab. Speaking of last battle, kinikilig. Si Il, no? Pansin ko lang guys, si Il para na siyang si Vitro mag-spit. Malamang. Kinikitil sa gaspang, nakikiliti ka naman. Pag sinakal to ni Sayad, bigla siyang titigasan. King inang yan. Sa masokistang eksena na sabik, pas lulumpuhin ang gang, mabenda sa hapit. Rerekta, matitenga sa sahig, may reseta pang banig. From Dr. Il, you know the drill, mambabarena ng sakit. Dr. Il, drill, teka lang saglit. Butas-butas ka na, wala pa lanset ang binanggit. Yagin! Okay, so ayun, wala ako masyadong mako-comment talaga sa mga rounds nila, both. Kasi same sila talaga ng style. May mga references talaga na masyado nang malayo for me. And pinaka ano ko na lang dito is kung paano ko na lang tinitake yung mga bara nila. And yun, tinake ko yung buong round 2 ni Il. And for me, hindi yun enough para matumbasan niya yung ginawa ni Invictus dito sa round 2. So I think it was the same performance dun sa round 1, no? So ayun, gaya nga ng sabi ko sa inyo,
yung mga ganitong battle is hindi ko kayang ma-breakdown or ma-detailed. So ano na lang, based na lang to sa absorption ko ng mga rounds nila. And feeling ko, sabi ko nga sa start ng video natin, lamang si Invictus sa experience, syempre sa stage presence at sa sa aggression, no, sabi ko. So I think ayun yung nagiging edge ni Invictus dito, na yan same sila ng style kasi gumagamit sila ng mga references na malalawak, no. And si Invictus si Ultimate Fear ko nakukulangan pa ako kasi si Invictus sanay na sa ganitong sanay na sa ganitong level ng intensity, and I think yun yung naging edge ni Invictus. So 8-7 pa rin to in favor of Invictus sa akin. As a whole, mas nagugustuhan ko kung paano pina-perform ni Invictus yung round niya, kasi nga sabi ko yung ratings niya tsaka yung kung paano niya pine-perform is nagko-complement, no, as one. Unlike kay Ultimate na feeling ko hindi pa nagko-complement yung returns niya dun sa kung paano niya dinideliver. So parang magkahiwalay pa, parang parallel lang na hindi pa nag-act as one. 'Di ba? So sana nag-gets nyo, parallel 'di ba is nakaganto lang. So hindi pa nagko-complement or hindi pa nag-merge, no. Yung kay Invictus kasi nag-merge na yung returns niya tsaka yung kung paano niya i-perform yun. So yun yung nagiging edge ni Invictus para sa akin, no. And mas effective yung mga rhymings niya, mas masarap pakinggan. Yun lang. Round 2 pa rin is Invictus yun para sa akin. 16-14. Yagit! Tangina, ang pangit magmalalim. Oo, singkit ka rin, gago. Kaso, di ka matalim. Kung ano-ano pa pinagsasabi, akala mo magaling. Gwapo si Goryo, gwapo ako. Tangina mo, bading! Walang lakas, mga tula, pagkat tugmaan mo pang kinder. Ganyan labas kapag ang unang pinangarap nyo mag-chickser. Masyado pang marami yang pinupunat, nagpaka-shitster. Ba't ako ba nakialam nung ginag-ghostwrite ka ng teacher? Oo, hindi basta paratang matagal ka ng buko. Ito'y teacher sa Pampanga, kamag-anak kadugo. Parang pangalan kong Pisarang, tinugma lang ng buo. Pagkat kalaban ko'y Pisarang, sinuplatan ng guro. Hindi classic Invictus pag walang piyok. Sinulatan ng guro, kaya bugbog ng iniwanan, kinawawang kinapos. Kung lumipat kang tirahan, di ka sana hikahos. San Fernando, Santa Ana, Daugwagwa o Tagos. Kaso magalang, Pampanga pues, basta ka po, bastos! At kung umakyat sa tugatog, nagawa mong makayanan. Ngayon tastas sa talastasang talampasan, tampalasan. Grabe naman Kaya yan. tingin mo mas lamang ka, lamang iba to. Pagkat ginto ka lamang at diamante ako. Buwan lang agwat, tsak nasagad dahil sa sulat nakababad. Oo, tumatakbo sa rap tong aking utak hanggang lakad. Kaya pangalawang palapag, pero itong kaharap, itutulak na kagad. Kapalaran mo parang ako na itutulad kay Sayad. Pagkat mabagal lang alam niyang malamya kapag lumapat. Pero kung nahasa yan mag-rap, yay kasabayan ko pa dapat. Oo, matagal na kaming nakapasok, ikaw kailan lang nahatak. Kaso di ka pa rin nakaplow kasi tang ina mo, isa kang latak. Pues pasalamat sa pandemic, nagkarakit yung singkit. Sila kinuha ni Sir Arik nung ang budget maliit. Kaya kahit di na solid, mga tapon o reject. Oo, dahil nagka-COVID, nakapasok tong in-check. Kaso wala akong pake kung idikit pa ako sa bago. Lalong malabong sa mayabang na in-check na tumatalo. Porque kalaban ka ngayon, tanong nahabol mo na ba ako? Kung tinatae ko leyon nung nilalamon mo pa'y aso? Dahil in-check nagkomunista at napadpad pa sa panday. Pero imbes komunidad, dalawang paa niya nagpantay.
kampay. Pagkat kila Arik at Balaki dyan inasahan mong kampay. Kaso hindi rin pala darating pagkatapos magantay. Mas malabong magwagi hanggang saan man to magwelga. Kahit magaklas ngayong gabi at maglakad kayo sa EDSA. Dahil di lang trinabaho, hinahabol ko pumwersa. Pagkat pagkitang-kitang talo, di gana yung protesta. Okay, itong round 3, classic, no? Kasi, sabi ni Invictus, hindi classic na Invictus kapag walang piyok daw. Pero, yung content, tol. Yung content, tangina kasi yung rhyming scheme kasi ni Invictus, ayun talaga yung humahatak dito. So, ang mas maganda yung rhyming ni Invictus dito sa round 3. And feeling ko ito yung strongest round niya. Andito pumasok yung mga mabibigat na suntok na yung sinasabi niya dito, ibig sabihin nung nagtapat ba tayo, ibig sabihin na abutan mo na ako. So 'di ba? So ang ganda nung ano na 'yon, ang ganda ng punto niya doon na oo nga no. Kumbaga hindi naman ibig sabihin na pinagtapat kayo is pares na kayo ng achievement or what, no. So ang ganda ng punto ni Invictus doon. And feeling ko ito yung strongest round ni Invictus sa all 3 rounds ng battle na to. So ayun, mamaya ako na-scorean to kasi possible na mabaliktad pa ni Ultimate to, pero tignan natin. Puro siya invento ng angels. Lumilitaw na ngayon. Anong gwago at ang ina, naliligaw ako doon. Game. Tapos puro siya in-check angels. Tangina, yun ang kanyang pilit na binibenta. Pilipino ako. Ito mismo ebidensya. Game. Yo. Real shit. Nung nawala si Nico, siya yung pumalit na presidente ng World War. Kasi siya ay professional, accountant, may good morals and conduct. To make the long story short, yung World War na bankrupt. Pero minaster ang approach. Hinahandle ang tough road. 3 event ang hinawakan, isang battle lang na-upload. Kaya, tang-ina ka. Ini-squatting mo pa si MZite. Tang-ina ang bogus. Sa paggawa, nag-focus. Yung hindi mo magawa sa World War, ginawa ng Motus. Kaya shoutout kina Jamie, XT, Akad, JC, etc. Oo, hindi sila kilala. I-upload mo kasi yung battles nila, king ina, mahiya ka. Isa lang ang dahilan ko bakit di sila makita ni Enigma. At isa ka rin sa dahilan ko bakit di sila maimbita sa liga. King ina, mahina. Para talaga siya si Vitrum na mag-spit, guys, si Il. Parang siya si Vitrum. Nakikita ko sa kanya si Vitrum. Kaya, tingnan mo, nagpupunas, nagpapawis-pawis. Ganyan, kasi ako hot, kaya naman si Invictus ay panis. Kaya World War Game! World War Game! Ultimating laban sa Invictus Gaming. At para kung natapat kay Ricky, puro backstab ka lang, Envy. Panaksak mo ba deadly? Akin shotgun tsaka MP. One shot tsaka frenzy. Shot dart pa sa Getly. One tap, GG. Easy mapapa-altab pa sa FB. At pagka-altab niya sa FB, nandun sila, Prolet, Lance, Nico and friends. May sindalihan na pangkat. Sila'y Indigo friends. Maliban lang kay Pat. Malungkot ka nga raw nung maiwan sapagkat pagkalukot ng Wankyaw. Di niya matanggap. Kaya immortal ng isa buhay? Matindi ba yan? Sa battle niya sa Davao, siya daw si Digong. Kadiri ka man. Aktivista na naging pink na dati ring dilawan. Baka immortal na balingbing si Enrile ka lang. Kaya, fuck your collateral verse.
Aktivismo mo mukha mo. Napiling ka kulabo kasi sa sarili mo sumakto para city kong abusado. At bilang dating World War MC, ito ang huling linya na pangdadagok. Nangungupal, nang bibwisit, nagre-reklamo, pasasahod, pero yung World War walang TF. Time! Akata, apologies, bitch. Okay, no? Isang mabilisan na lang doon. Ultimate sa round 3, nagkakaroon ng dapa, no? Nagkakaroon ng slip-ups, nagkakaroon ng stutter, no? And ayun, pero props pa rin kay Il. Lumaban siya, hindi siya nag-choke. And, ayun. 7 pa rin ang bibigay ko sa kanya. So, sa rounds 1 to 3, consistent naman si Il. Round 3 nga lang is hindi naging ganun kalinis. Unlike sa rounds 1 and 2 na sobrang linis nun. Pero still, nakukulangan ako doon. Yun, Ultimate 7 sa 3. So, 21 points. Si Invictus, ayun yung pinakamalakas na round niya yung 3. So, bigyan ko ng 9 yun. So, 8, 8, 9, 16, 25, 25, 2, 21, Invictus, all 3 rounds. Ayun lang. Flip top, Zonic 16. Ultimate versus Invictus. Mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. Ang boto ng Jurado, advancing sa tournament, 7-0, magigay para kay Invictus. Yo, kay Ram, binoto ko si Invictus. So, yun, malinaw, 7-0, no? So, judges. Para sa akin, mas nanig yung baon niya. Pareha silang aggressive din sa pinakita nila, pero mas nanig para sa akin yung baon ng Invictus, kaya para sa akin Invictus. Okay. Rafian, binoto ko si Invictus kasi lamang yung piyok niya. Dahil mas nagustuhan ko lang yung kung paano tinahitahin ni Invictus yung mga linya, all 3 rounds, kaya binoto ko si Invictus. Yo, Zaki, binoto ko Invictus. Dikit lang naman all rounds, kaso every round medyo lumalamang si Invictus ng konti. Yes. Yun. Binoto ko si Invictus. Maraming maraming underrated line si Ultimate Pero kung haymaker after haymaker si Invictus. Tsaka recta Kasi si Ultimate minsan medyo marami siyang failure. So mas nanaig yung impact ng punches ni Invictus. Totoo. Totoo. Kuya Bod, binoto ko nga pala si Invictus. Round 1 medyo dikit lang, round 2, round 3 kita naman na mas nalamangan niya yung performance, yung wordplay, yung angles ni Ilya. Boto ko Invictus. All 3 rounds binigay ko kay Invictus, naman talaga siya sa mga demanding na punchline. Shoutouts kay props kay Ultimate kasi kaysa sa mga recent battles niya, mas nag-improve yung delivery, yung progression niya. Kapanood niyo naman, mas namamang na talaga sa punchline si Invictus. All 3 rounds Invictus. Yo, sila mas ako sa bumoto kay Invictus. Kasi para sa akin, mas parang minamana niya si Ultimate. Habang inantay ko si Ultimate, pero hindi talaga naging epektibo yung rounds. Although nandun yung difficulties, tapos marami siyang mga angulo na ginamit na hindi relevant. So, binigay ko kay Invictus. So, ayun, no? Unanimous decision, 7 judges. Bumoto kay Invictus and hindi na rin masyado kita nyo naman, no, napansin nyo naman yung mga judges hindi na masyado nag-breakdown kasi ang pinaka nagustuhan ko lang na comment dun is yung lumalamang ng konti si Invictus after or per round, no. So I think yun yung the best comments ng judges para sa akin and galing yun kay Zaki, I think, no. So ayun, all 3 rounds Invictus, malinaw at convincing yun para sa akin. So ayun, tapos na tayo sa isa buhay first round and second round ng tournament. So alam ko most requested to sa akin, Rafian vs Class G. Right after this, guys, Rafian vs Class G tayo. Okay, so kita-kits tayo doon, mga kumat. Peace out.